Isa sa pinakauna natin kailangang malaman kapag kumuha tayo ng motor ay malaman kung paano i-operate yung ignition switch or yung susian. So dito sa video na ito, balik basic muna tayo. Ituturo natin kung paano i-operate yung ignition switch ng Honda Click at kung ano yung mga dapat pa nating malaman tungkol dito. Lahat ng yan pag-uusapan natin pagkatapos ng intro. So, take note lang po na Click 125 po yung ating ide-demo at hindi po siya keyless kagaya po ng Click 150 or 160. So, ito po yung itsura ng hindi keyless. Pero basically may konting pagkakapareho naman po yan sa ating keyless na motor. Ito po yung tinatawag nating ignition switch, yung kabuuan po nito. Ignition switch po ang tawag dyan. Sa may bandang left side, may makikita po tayong nag-iisang button which is naka-serve lang para sa ating seat. So basically po, pag pinindot po natin yan, o-open na po ang ating seat. Magbubukas na po ito. Ma-open po ang kanyang lock kapag kinlik po ito. Pero currently, hindi po natin siya mapipindot dahil hindi pa po nakapasok ang ating susi. So tuturo ko po mamaya. Next po, dito po sa left side ng ating ignition switch, may magkita po tayong dalawang bilog. Ito po muna yung pag-aralan natin. So yung unang bilog ay nakaserve yan para sa susi. So basically dyan natin ipapasok ang ating susi. Which is pwedeng isara, pwedeng buksan. So saan po siya pwedeng isara o buksan? Or ano po yung tinutukoy ko na isara o buksan? So yan, papakita ko sa inyo. Kung makikita nyo po, nagsara siya. So, tuturo ko po kung paano ko ginawa yon. Ang ating Honda Click po, kapag galing sa kasa, ang susi po niya ay merong part na may octagon sa taas, which is nakaserve po para i-open ang ating susian dito. Which is, ayun po, ito po ang ating gagamitin para buksan po ang ating seat or ang ating lock, key lock. So ito po yung itsura niya. Yung isa po kasi duplicate. Basically po may magnet mechanism po siya sa loob, which is nagpo-provide ng pagbukas dito. So basically po kasi may kanya-kanyang properties po yung motor natin. So yun, para ipasok po siya dito, kung makikita nyo nga po octagonal siya, sasakto po siya dito. Pero take note na itatapat nyo po itong part na baba or parang may pasobra dito sa baba, dito sa gap po ng ating pagpapasukan. So yan, basically papakita ko po sa inyo, ganito po siya. So yan, kung makikita nyo po, lumapat na lumapat po siya, saktong sakto, walang labis, walang kulang. Hindi nyo po siya may papasok kapag hindi po nakatapat yung pasobra sa baba or sa gap. Ito po yung tinutukoy ko. Ayan, sa gap niya po siya papasok. Kapag nakapasok niya po siya, pwede niyo na po siyang iikot clockwise. Clockwise po is ikot ng orasan. Makikita niyo po ang ating lock key lock. Yun na lang itatawag ko, na bumubukas at sumasara. Para po buksan niya ng maayos, kailangan itodo niyo po sa hangganan na stop na po or may hangganan na po yung ating susi. Kasi kapag po hindi po natin masyadong pinaka-todo or pinakasagad, may iwan po na konti. So may instances po na hindi natin may papasok na maayos yung susi. So isagad nyo po siya para maayos nyo pong may pasok yung ating susi. So yan, ang hirap mag-video. Ayan, makikita nyo, diba? So yun, nabuksan na natin ang ating key lock. Key lock na lang itatawag ko. Ayun. Ngayon, alam na natin na ito ay pasukan ng susi at ito ay buksanan ng lock ng ating susi or yung harang dito sa susian. Ngayon, pag-aaralan naman natin kung paano natin i-operate yung bawat nakasulat dito. So, yung bawat nakasulat po kasi dito ay may purpose or may kanya-kanyang ginagawa sa ating motor. So para po ipasok, para ma-operate po natin lahat ng nandito, kailangan po muna nating ipasok yung ating susi. So paano po natin ipapasok ang ating susi?
basically kung makikita po kayong gap or line, kailangan nyo lang pong ipasok accordingly yung susi. So basically ganyan lang po, pasok nyo po ng maayos accordingly dun sa gap or sa guhit or sa gitli, kasi hindi nyo po siya mapapasok kapag ganyan. So yan, susundan nyo lang po yung line. Basically po minsan pagka open po natin ng lock, wait lang so minsan po kasi pagka open natin ng susian, nakatutok na po siya sa lock. So yan, depende, kaya sinabi ko na susundan nyo po ito, kasi baka nasanay po kayo na ganyan. Hindi naman po laging ganyan yung orientation nya, minsan po nakapababa. So kapag ganyan po yung orientation nya guys, nakapababa, tanggalin ko ulit susundan nyo po kung saan siya nakatutok. Basically kung ganyan yung orientation nya, nakapadiagonal, nakikita nyo yung pagkatutok po niya is nakatutok na po agad sa lock. Minsan po nakatutok po yan dito sa bilog. So kapag nakatutok po sa lock, ibig sabihin nakalock po yung steering natin or yung manibela, hindi po natin siya nagagalaw. So pag ganyan po, ibig sabihin nga po nakalock yung para matanggal yung pagkalock niya, kailangan nyo lang po siyang ikutin papunta dito sa bilog. Yung bilog na yun yung parang neutral mechanism niya, or dun natin pwedeng tanggalin yung susi, nakapatay yung makina, pagpapatay na yung makina. So yan, pag nakatapat na po dyan sa bilog, pwede na po natin galawin yung manibela. Tapos additional information lang po, ayan, ang ating susi po ay baligtaran. Pwede nyo po siyang ipasok ng ganyan or ng ganyan. So ganyan or ganyan, baligtaran po yan, kasi parehas po ng properties yung nandito sa kabila tsaka yung nandito sa kabila. So yun guys, kagaya na sinabi ko, pag nakatutok sa bilog, pwede po nating tanggalin yung susi. Yan, kapag hugutin na natin yung motor mula sa pagkakabuhay, safe yan, safe na place yan, or safe na nakatutok dyan para tanggalin na natin susi. Kapag nasa seat po kasi, tsaka dito sa may parang line or sa ignition, yung bubuhay na yung makina, hindi po natin mahugot. So pagkita po natin isa-isa. Inuna na rin natin yung paglalak ng manibela, i-demo na rin natin. So nakatutok siya sa bilog guys, kung makikita nyo orientation, nakatutok sa bilog. Hindi nyo naman mapagpapalit yan So kasi wala naman nakatutok sa kabila. So dito lang tayo sa side na to. Nakatutok siya sa bilog, which is pwede mo siyang hugutin. So mula sa tutok dyan, pwede nating ilak yung manibela sa pamagitan ng pagliko ng manibela left or right. So mamili muna tayo, left or right muna natin siya ilalak. Kasi hindi po natin pwedeng ilak yung manibela na nakadiretsyong ganyan. Kailangan po naka-bend kaliwa or kanan yung ating manibela. So kapag ganyang type po or ganyan na yung position ng ating manibela, kailangan lang po natin siyang i-push. Take note, push muna, kasi kung makikita nyo sa part na to, push, tapos may arrow po siya papunta sa lock or papunta dun sa bilog, which means kailangan yung ma-access yung papunta dito sa pamagitan ng pag-push. Access natin yung bilog papunta sa lock sa pag-push. So yan, de-demo ko. Pupush ko. Pagka-push ko guys, doon ko iikot or itatapat sa lock. Take note nakatutok dito, tapos ipupush para mapunta sa lock, which is maglalak ng ating manibela. Yun po yung ibig sabihin ng ating parang padlock doon. Pagka ganong po, pwede na po nating tanggalin ang ating susi kung sakali mang ilalak lang natin ang ating manibela. Pagkahugot po natin, makikita nyo, matik na pong nagsasara itong kilak natin or yung harang dito sa susian. So yan, buksan po ulit natin sa pamamagitan nito. So yan, alam na po natin mag-lock ng ating manibela. Nakalock na po yan. Ngayon, punta na po tayo sa ating seat muna. Kagaya na sinabi ko,
Currently, di po natin napipindot yung ating seat. Para mapindot po natin yan, kailangan po nating itapat yung ating susi, which is nakatapat currently dito sa lock, papunta dito sa seat. So kagaya ng sinabi ko, para ma-access nyo po yung lock, papunta dito sa bilog muna, kasi dadaan muna siya dito sa bilog, tapos papunta dun sa seat. Kailangan po muna nating i-push, kagaya nung ginawa natin kanina. Hindi po natin siya madadala dito sa bilog pag hindi po natin siya pinush, kagaya nito. Hindi ko siya may ikot. Push muna, tapos ayun, ikot papunta sa bilog. So yan, makikita nyo nag-push ako, ulitin ko. Push ko muna, balik ko dito. Push, push, papunta dun sa bilog. Ibig sabihin, pag nasa bilog guys, pwede na natin hugutin yung susi. Wala pong mangyayari sa motor. Nakapatay lang yung makina. Yun po yung pinaka-neutral place ng ating susian. So yun, kagaya na sinabi ko, pupunta po tayo sa seat. Pagpunta po sa seat guys, ikutin na lang po natin. Hindi na po natin siyang kailangang i-push kagaya nung kanina. Ikot lang. So yun, tapat na po siya sa seat Kapag nakatapat na po sa seat guys, dun pa lang po natin ma-access itong seat click or seat button. Basically, pipindutin mo lang po yung part na baba, hindi po dito sa taas. Dito po sa seat, ayan sa baba, click lang. 1, 2, 3, click. Pagka-click po, maririnig nyo pong na-unlock na. Na-unlock na po guys. Ulitin ko ilalak ko Ayan, hindi ko po mabubuksan yan. So, kiklik ko po ito. Yun, kung narinig nyo, nag-open. So, para isara siya, pag sasara na po natin, hindi na po natin kailangang pumindot doon. Kailangan na lang po natin tong diinan. Ayun, pagka narinig nyo na po yun, nag-lock na po siya. Then, kapag gusto nyo po ulit buksan, pwede nyo po ulit click to. Unlimited click naman po yan guys. Don't worry. Basta tandaan nyo lang, nakatutok dapat sa seat bago nyo ma-access itong pindutan ng seat. Ayun tandaan. Pagka-click, or tutok muna dito sa seat, tapos click itong part ng baba para ma-open to. Yun lang po. Ganun lang po natin ma-access ang seat lock or ma-open ng seat. Tapos guys, dito na tayo sa bandang last part. Kung makikita nyo po itong guhit na parang declaration mark, pero ang totoo, line lang yan. Yung tuldok sa gitna, parang yun lang yung tutukan ng susi. Kaya nagmukha siyang declaration mark. Pero ano lang siya, line lang siya. Pag tinutok po natin dyan, bubuhay na po ang ating panel gauge, ang ating ilaw, ang ating mga ilaw. Pero hindi pa po nakastart ang makina or nakabuhay ang ating makina. Basically, nakabuhay pa lang po yung digital panel natin at saka yung ilaw. So, para po buhayin yon, gawin yon, tatapat nyo lang po mula sa seat, tatapat nyo lang po dito sa line. Ayan. Pagkakita nyo, di ba, bumuhay na. Ulitin ko. Lagay muna natin sa seat. Ayan. Ikot ko to guys Tignan nyo yung panel. Ayan. Nabuhay. Pati yung ilaw natin, nabuhay. So, saan nakita nyo? Ayan. Nakikita naman nabuhay ang ating LED lights. Tapos naka low beam. So, ayan. Kapag nakabuhay na or nakatutok na dito, ibig sabihin nakabuhay na yung digital panel, nakabuhay na yung ilaw, pwede na natin siyang i-start. So, gagawan ko sana ng bukod na video yun, pero ituturo na natin dito. So, halimbawa pong naka-side stand lang ang ating motor at sasakyan na po natin. Tapos, pagka ignition switch na po natin, ulitin ko ignition switch, may mga bagay po tayong dapat tandaan para bumuhay po ang ating makina. Kapag naka-side stand po tayo, hindi po bubuhay ang ating makina. Hindi po mag-start ang ating engine. So, paano nga ba natin ini-start ang engine nito? Kung makikita nyo po, ang ating Honda Click ay may electric start or push start button at wala po siyang kick start. Makikita nyo po. Ito lang po ang ating means. So, ibig sabihin po ba kapag kinlik to, bubuhay na ang ating makina? Hindi pa po. Kailangan po nating
i-press ang handlebar or ang ating preno. Ang ating preno, which is pwedeng kaliwa, yung kanan or yung kaliwa. So yan, pwedeng sabay, pero pwedeng kaliwa or kanan. Basically ganito lang po. Magpreno po tayo dito. Ako ginagamit ko itong right hand para isang kamay lang. Pero pwede rin po yun dito guys ha. Yung preno dito. Pipreno ko lang po ito, which is yung front brake natin. Tapos kiklik ko po ito na sabay. So bakit hindi po gumana? Kagaya ng sinabi ko, kapag naka side stand, wala pong way para gumana yan. Kasi ang ating stand ay may parang mechanism kung bakit hindi po bumubuhay ang ating motor. So safety feature po yan para hindi po natin nakakalimutan at itaas ang ating stand. Kasi po 'di ba yung ibang motorista kapag naka-stand yung motor tapos gumagana sila, may instances na ganun umaandar sila tapos naka-stand. Pero dito po sa ating Honda Click, kapag naka-stand po ang ating motor, hindi po natin mabubuhay. So yan, ito na po yung ginagawa kong pagbuhay na makina pero hindi po siya nabubuhay. Basically pag tinaas ko po ito, pag tinaas ko po yung side stand, mabubuhay na po ang ating makina. Kita nyo po, dinig nyo na naman po siguro yon yung engine. Uulitin ko lang po, kailangan po nakatapat dito sa line, dito sa diretsong line. Ito po, currently sa seat ko nakatapat click ko po ito, ay iikot ko po papunta dun sa line. Open na po ito. Pepreno po ako, pwedeng either dito or dito, pero mas maganda dito para isang kamay na lang nga. Preno, tapos click itong push start button. At nag-start na po ang ating makina. So para patayin po yan, may dalawang way. Pwede pong ikutin natin yung ating susi papunta dito sa kung saan man dito, sa seat, sa bilog, sa ano, pwedeng dyan, or pwede rin dito sa stand. Kapag nag-stand po tayo guys, mamamatay yung makina. Kapakita ko po. Kung narinig nyo po, pagkababa ko ng stand, namatay po yung makina. Pero pwede rin po natin patayin yung engine sa pamagitan ng susi. So buhayin ko po ulit. So yan, pagkabuhay po, papatayin ko po siya. Pwede ko pong itapat dito sa seat. Pwede ko pong itapat dito sa bilog. So yan, wait lang guys So yan, nag-side stand lang ako. So mula po sa pagkakabuhay ng ating panel or ng ating makina, para hugutin na po natin yung ating susi, kailangan lang po natin siyang ikutin dito sa bilog. Ayan, take note dito sa bilog. Pwede dito sa bilog kung gusto nyong nagagalaw pa rin yung manibela. Pero pwede nyo nang iwan yung motor nyo na ganun, naka ano yung manibela, gumagalaw. Pero pwede rin naman ilock nyo na yung manibela kapag gusto nyo nang ilock. Pero sa part na to, mahuhugot natin yung susi dito sa part na nakatutok siya sa bilog at magagalaw po natin ang ating manibela. Pwede naman po ang safety feature o yung parang safe na gawin, ilock na po natin sa pamamagitan po ng push po natin ilalak po natin wait lang, take note lang pala na dapat yung manibela natin nasa left or right, hindi pa nakasagad. So yan, sagad sagad, tinutulak ko na naka left siya. So yan, nakatabingi papunta sa left. So ilalak po natin, safety feature. Pagka tutok po sa lock, tatanggalin ko po yung susi. Pagkatanggal ko po ng susi, kusa na pong nag-lock. Yun po yung parang safety feature na pwede na po nating iwan yung motor natin pagka-lock kasi naka-lock na po ito at ready to go na po tayo. So yun po yung kagandahan ni Click. Ready to go ka na kapag nilock mo yung manibela kasi sasabay na yung key lock or yung harang dito sa susi. So yun guys, safe mo nang may iwan ang inyong motor. So kapag bubuksan mo po yan, gagamitin mo po ulit ang ating motor at pwede mo na pong i-apply lahat ng tinuro ko about sa susi. So yun guys, take note lang one last time, may isa pa akong tuturo sa inyo, baka makalimutan ko.
Ang ating susi, mahuhugot po natin kapag nandito siya sa steering lock, which is ito. Mahuhugot din po natin siya kapag nandito sa bilog. Pero hindi po natin siya pwedeng hugutin kapag nakatutok sa seat. Ayan guys. Kahit po nakapindot na yung ating seat, hindi po natin siya pwedeng hugutin. Baka pilitin nyo po baka po masira po yung ating ignition switch at ang ating susi. So take note lang po na pinaka-safe po ang ating bilog, which is ito. Yung ating neutral na hugutin natin, at pwede rin po dito. So ako pinaka-safe po dito kasi sabay na pong naglalak yung kilak natin. Tsaka rin po dito guys, hindi po natin pwedeng hugutin yung ating susi kapag nandito. Kasi common comprehension na lang kasi nakabuhay na yung ating digital panel. So hindi po natin talaga pwedeng hugutin. Safety feature po niya, 'di ba? Habang nagda-drive, di natatanggal yung ating susi. So 'yon, take note, hindi po matatanggal yung susi kapag nandito, kapag nakabuhay, tsaka kapag nasa seat. Hindi po natin mahuhugot 'yan kahit anong hugot po natin. Best thing dito po, okay lang sabay bilog. Pag di naman po natin ilalak yung manibela. Pag ilalak po natin yung manibela, pwede na po diretso dito. So yan, hindi siya nag-lock. May instances lang po na pagkahugot natin mula sa lock, hindi po siya naglalak kusa. So ang magandang gawin po doon ay ikot-ikutin nyo lang para maayos po siyang nahuhugot. Tapos guys, baka makalimutan ko rin sabihin na baka akala nyo maglalak lang to kapag nakatutok dito yung susi. Hindi po. Pwede rin po nating ilak itong kilak, yung harang, kapag nakatutok dito sa bilog. Ibig sabihin, kahit hindi nakalak yung manibela, masasara po natin to. Pakitok po. So yan guys, iniwan ko, nakabukas pa yan. So tas nakatutok siya dito, tapos gumagalaw yung manibela, pwede po nating ilak yung kilak sa pamamagitan ng pag-ikot. So yun, I think naituro ko na lahat ng about dito sa ating ignition switch. Sana nagets nyo isa-isa lahat ng operation or ng purpose ng bawat isa. So yun guys, kung may natutunan kayo sa video na ito or may gusto kayong i-share, comment nyo lang sa baba para malaman din ng iba. So tatapusin ko na ang ating vid. The more you click, the more you know. Usapang ignition switch. Bye bye.